Magandang araw po sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig, saan man dako kayo dito sa Pilipinas. Ako po si John Derrick at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay naganap noong taong 1995 sa baryo na aking kinalakihan sa Iloilo. Nasa 13 taong gulang po ako noong maganap ang nakakapangilabot kong karanasan. Kasama ang aking dalawang kapatid na sina Ate Lorna at bunsong kapatid na si Nanding. Si Ate Lorna ay nasa 14 na taong gulang. Samantalang si Nanding ay nasa 10 taong gulang noong mga panahong yun. Isang araw bago sumapit ang pista sa aming lugar, ay namasyal kami ni Nanding sa bayan. Samantalang naiwan si Ate Lorna para tumulong sa aming ina na manggawa ng suman at iba pang ihahanda sa kinabukasan. Alas 4 ng hapon ay nagtungo kami sa bayan ni Nanding at napadaan kami sa peryahan. Napakaraming mga tao, may mga palaruan at makukulay na rides, gayon din ang iba't ibang masasarap na mga pagkain. Natuwa po ako at nakita ko ang mga kaklasiko na sina Joaquin, Lydia at Teodoro. Inilibre ni Teodoro ang mga kasamahan niya. Partikular kaming magkakapatid na sumakay sa ilang rides. May kaya kasi ang pamilya noon ni Teodoro at siya ang bunso sa kanilang dalawang magkapatid, kaya sunod siya sa luho. Masayang masaya kami ni Nanding sapagkat noon lang kami nakasakay sa mga rides tuwing malapit ng magpista. Kapos na kapos sa pera ang mga magulang namin. At kung magkaroon man kami ng mga baon, ay ginagamit na lamang namin yon bilang pambili ng mga pagkain at hindi sa mga personal na kagustuhan. Matapos naming makasakay sa mga rides, ay inilibre pa kami ni Teodoro ng mga pagkain. Nabusog kaming magkapatid at hindi namin namalayan na mag-aalas 6 na pala. Malapit na ring lumubog ang araw. Nawala ang saya sa aking mga labi. At napalitan yon ng matinding pag-aalala sapagkat naramdaman ko na mapapagalitan kami ng aming mga magulang. Kaya naman nagpaalam na kaming magkapatid sa aking mga kaklase. Hindi na rin naman pala sila magtatagal sa peryahan at sumabay na sila sa amin sa pag-uwi. Sa kamalasan pa namin ay wala kaming masakyan tricycle. Puno ang mga pampasahirong sasakyan. Kaya naisipan naming maglakad kahit ilang kilometro din ang layo sa aming baryo. Hindi kami napagod at nainip sa matagal na paglalakad dahil marami kaming magkakasabay. Nagkikwentuhan pa kami ng mga kababalaghan nang makarating kami sa bukana ng aming baryo, kung saan napadaan kami sa malaki at lumang bahay ng mayamang pamilya. Saglit kaming huminto sa paglalakad nang makita sa bakuran ng malaking bahay ang ilang kataong umaakyat sa hagdan, papasok sa loob ng bahay. Namangha kami sapagkat kakaiba ang kanilang mga itsura. Mapuputi at matatangkad. Mahahaba ang mga buhok ng mga kababaihan, samantalang matatangkad at mistiso ang mga kalalakihan. Napansin namin ni Ginoong Walter na nasa labas ng bahay. Pagkakita niya sa amin ay bigla siyang napangiti at dali-daling lumapit sa gate. Binuksan niya ang gate at binati kaming magkakaklase ng magandang gabi. Pagkatapos ay tinanong niya kami kung bakit kami gumagala sa gabi. Tumugon kami at bumati din ng magandang gabi. Saka namin pinaliwanag sa kanya na nanggaling kami sa peryahan sa bayan. Napatawa siya at tinanong kami kung nagpaalam daw kami sa aming mga magulang na mamasyal sa bayan. Sa puntong yun ay hindi na kami nakapagsalita. Alam namin na kapag nagsabi kami ng totoo ay siguradong masisermonan kami ni Ginoong Walter. Pero kahit tumahimik kami ay mukhang nakahalata siya sa amin. Pinayuhan niya kami na sa susunod ay magpapaalam kami sa aming mga magulang. At baka mag-alala sila na inaabot kami ng gabi sa daan. Delikado din at kasunod na araw ay ipagdiriwang ang kapistahan sa aming lugar.
Siguradong maraming magnanakaw at mga kriminal o mga hindi kilalang tao ang magagawi sa kapistahan. Medyo kinilabutan kami sa mga sinabi niya pero lumipas ang ilang sandali ay nagtangkang magtanong si Teodoro ukol sa mga taong pumasok sa bahay ni Ginoong Walter at tila mga hindi pamilyar ang kanilang mga itsura. Tumugon si Ginoong Walter at nabanggit niyang mga anak yon ng kanyang kumpare buhat sa Maynila. Bisita nilang mag-anak ang mga kabinataan at kadalagahan at aalis din sila sa pagkatapos ng pista. Nagawa pa kaming imbitahan ni Ginoong Walter sa kanilang bahay para kumain sa araw ng pista. Hindi namin siya matanggihan sapagkat mga maliliit pa lang kaming mga bata ay mabait na sa amin ang pamilya ni Ginoong Walter. Sa tuwing napapadaan kami sa malaking bahay bago pumasok sa paaralan ay binibigyan kami ni Ginoong Walter ng mga candy o kung minsan naman ay tinapay na may palaman. Kapag sumasapit ang pista, Pasko, Bagong Taon, at maging kaarawan ng kanyang pamilya, ay iniimbita niya kaming pumunta sa kanilang bahay. Magiliw siya sa mga bata, kaya naman magaan ang loob namin sa kanya, pati sa pamilya niya. Pumayag kaming pumunta sa bahay nila na kinabukasan, bago kami nagpasalamat at nagpaalam sa kanya. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami ni Nanding sa bakuran ng aming bahay. Nagpaalam kami sa mga kaklase ko at dumiretso kaming magkapatid sa loob ng bahay. Inabutan namin katatapos magbalot ng suma ng aming ina, samantalang nasa hapagkainan ng aming ama at nag-aasikaso si Ate Lorna ng mga kagamitang ihahain sa lamesa. Nagmano kami sa aming ina. At kasabay nun ay piningot kami ni Nanding sa mga tenga. Nasermonan kami ni Nanay Dalia pati si Tatay Suliman. Ayon kay Nanay Dalia ay hindi magandang pag-uugali ang pinakita namin at hindi man lang kami nagpaalam kung saan kami pupunta. Pagkatapos ay aabutin ng gabi sa labas ng bahay. Tumatakas na daw kami sa responsibilidad namin sa aming bahay at iniwanan si Ate Lorna na tumulong sa kanyang mag-isa sa paggagawa ng suman at pagluluto ng ibang pagkain para sa pista. Humingi kami ng tawad at isiniwalat sa kanila ang buong pangyayari sa maghapon. Gayon din ang mga nakita naming bisita sa malaking bahay, pati ang pag-imbita sa amin ni Ginoong Walter. Naintindihan kami ng aming mga magulang at pinayagan nila kaming magtungo sa bahay ni Ginoong Walter. Kaso ay kinakailangan muna naming manulungan sa kanila at siguradong paparating ang iba naming mga kamag-anak para makipista. Pinaghanda ang mabuti ng mga magulang namin ang pagdating ng araw ng pista. Nag-ipon sila ng kaunting pera para naman may panghanda sa aming pamilya at ilang kamag-anak. Tumango kami ni Nanding bilang pagsang-ayon sa kanilang mga sinasabi. Binilinan pa kami ni Nanay Dalia na mag-iingat sapagkat may mga bisitang dayuhan si Ginoong Walter. At base sa mga paglalarawan namin ay napagtanto ni Nanay Dalia na mukhang anak ang mga yon ng kumpare ni Ginoong Walter na may lahing Kastila. Isang beses pa lang niya nakita ang kumpare nito na pumunta sa malaking bahay at wala siyang masyadong kaalaman ukol sa pagkatao nito. Hindi nagtagal ang aming diskurso at nagsalo-salo kami sa hapagkainan. Tuwang-tuwa pa kami at nakahuli ng matabang isda si Tatay Suliman na inihaw noong gabing yon. Nakakain muli kami ng masarap na pagkain. Madalang kasi kaming makakain ng mga putahe at masasarap na isda. Halos tuwing may okasyon lang kami nakakatikim. Kapag ordinaryong araw ay mga pangkaraniwang isda, kamuting kahoy o iba pang gulay na makakayanan lamang ng budget ang aming kinakain. Kinabukasan maaga kaming lumabas ng bahay at nagsimba kami sa bayan. Sabik na sabik kami ni Ate Lorna at Nanding sapagkat napakaraming tao sa simbahan. Iba't iba ang kanilang mga itsura at pananamit. Halatang mga nagmula sa lungsod. Hindi mawala ang paningin ko sa kanila sapagkat humahanga at namamangha ako sa taglay nilang kagapuhan at kagandahan.
Sinasaway ako ng nanay ko sa tuwing nasa mga dayo ang aking atensyon at wala sa seremonya ng pari. Noong matapos ang misa ay dumiretso na kami sa aming bahay. Dumating ang dalawang kapatid ni Tatay Suliman kasama ang aming mga kapinsan. Lumitaw din si Tia Tess na kapatid ni Nanay Dalia. Tumulong kaming magkakapatid sa paghahain sa lamesa at kami rin ang nagsipaghugas sa mga pinagkainan ng aming mga kamag-anak. Malapit nang mag-alas 12 ng tanghali at nagpaalam kami ni Nanding na pupunta sa bahay ni Ginoong Walter para paunlakan ng imbitasyon. Pumayag ang mga magulang namin at pinasama si Ate Lorna para mayroon kaming gabay. Sa totoo lang, Sir Eric, ay may ikatlong mata si Ate Lorna at nakikita niya ang mga bagay na hindi namin nakikita ni Nanding. Sama-sama kaming lumabas ng bahay at naglakad patungo sa malaking bahay. Pagsapit namin doon ay nakita naming maraming tao ang umaakyat sa hagdan. Indikasyon na maraming bisita. Nakita kami ni Ginang Yolanda na asawa ni Ginoong Walter. Pinapasok kami sa loob ng bahay at nakita namin mula sa sala ang mga tao na kumakain. Dinala kami ni Ginang Yolanda sa may hapagkainan kung saan kaharap namin ang 6 na kataong mistisa at mistisong bisita ni Ginoong Walter. Binubuo sila ng 3 babae at 3 lalaki. Inilapag ng 3 anak ni Ginoong Walter ang mga putahe sa lamesa. Luminga-linga ako at napansin ko na nasa sala si Ginoong Walter at abala sa pakikipagkwentuhan sa iba niyang mga bisita at tila hindi nakita ang aming mga presensya. Ang asawa niya ang nag-abyad sa amin at pagkatapos na makaupo kami sa hapagkainan ay iniwan niya kami. Luminga-linga pa ako at nakita ko si Joaquin, Lydia at Teodoro na nasa isang tabi kasama ng iba pang mga bisita. Abala din sila sa pagkain at sa tansya ko ay hindi nila kami mapapansin sapagkat malayo ang pwesto nila mula sa hapagkainan. Hinayaan ko na lang sila at nag-focus ako sa pagsandok ng kanin. Pagharap ko sa lamesa ay nakita ko na nakatingin sa aming mabuti ang mga bisitang may nilain ni Ginoong Walter. Matatalim ang kanilang mga tingin sa amin at talagang nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Binulungan ako ni Ate Lorna na magmadaling sumandok ng kanin at kumuha ng putahe pagkatapos ay kumain ng mabilis para makapagpaalam na kami kaagad sa asawa ni Ginoong Walter. Sumang-ayon ako sa kanya at nagmamadali akong kumuha ng putahe. Masarap ang pagkakaluto ng putahe at mas masarap pa yun sa mga pagkain namin sa aming bahay. Nilakihan ko ang pagkain upang mabusog ako hanggang hapon. Saglit akong napasulyap sa isang dalagang bisita ni Ginoong Walter. Maganda siya at mistisa. Inilabutan ako sa kanya sapagkat titig na titig siya sa akin at bahagyang napapalunok habang nakaharap sa akin na parabang natatakam at gusto akong kainin. May umaalingasaw pang mabahong amoy na tila nagmula sa 6 na mga bisita. Nasusuka ako sa amoy na parabang amoy na bubulok na may kasamang amoy ng tubugan ng kalabaw. Pinagpapawisan na ako ng malalamig, kasabay pa nun ang hindi maipaliwanag na pagdagundong ng kaba sa aking dibdib. Ilang minuto rin akong hindi makagalaw mula sa kinauupuan ko nang biglang hinatak ni Ate Lorna ang mga kamay ko at napatayo ako mula sa aking kinauupuan. Doon lamang ako nahimasmasan. Napatingin ako kay Ate Lorna at nakikita ko na namumutla sa takot ang kanyang muka at hindi niya magawang makatingin ng diretso sa mga kaharap naming mga bisita. Hindi na ako nakainom man lang ng tubig at sinabihan na ako ni Ate Lorna na kinakailangan na naming makaalis. Sumang-ayon ako sa kanya at sama-sama kami nila Nanding na nagpaalam kay Ginang Yolanda. Binola-bola pa siya ni Ate Lorna kaya pinayagan na rin niya kaming makaalis. Nagpasalamat kami sa pag-imbita sa amin at hindi ko na magawang makipag-usap kay Ginoong Walter.
at nagmamadali na kaming makalabas sa loob ng bahay. Bumaba kami sa hagdan at pagkatapos naming makalagpas sa gate ay tinanong ko si Ate Lorna kung anong nangyari sa kanya at kung bakit kinakailangan naming umalis kaagad sa bahay. Tumingin siya sa aming mabuti ni Nanding at sinabing nakita niya ang tunay na mga anyo ng bisita ni Ginoong Walter. Hindi sila mga tao kung hindi mga aswang. At kung magtatagal kami sa bahay, ay tiyak na mapapagbalakan nila kami ng patayin. Nagimbal kami ni Nanding. Alam naming nagsasabi ng totoo si Ate Lorna. Nagawa ko pa siyang tanungin kung aswang din si Ginoong Walter pati ang pamilya nito. Umiling-iling si Ate Lorna at nabanggit niya na mga ordinaryong tao ang mga ito at posibleng hindi nila alam na mga aswang ang kanilang mga bisita. Maya-maya ay may sumigaw ng pangalan ko. Paglingon ko ay nasa likuran namin sina Joaquin, Lydia at Teodoro. Katatapos nilang kumain at nagyaya silang magtungo sa bayan para makapamasyal at makapanood sa mga banda. Ayaw pumayag ni Ate Lorna at inutusan kami ni Nanding na umuwi na kami sa aming bahay. Nang biglang lumitaw sa pinto ng malaking bahay ang isang binatang mistiso at matalim na nakatingin sa amin. Maya-maya ay tinanong niya kung saan kami pupunta at kung bakit hindi na muna kami nanatili sa loob ng bahay ni Ginoong Walter. Si Ate Lorna ang tumugon sa kanya at sinabing kinakailangan na naming makauwi sa aming bahay para matulungan ang aming mga magulang sa pag-aasikaso ng mga bisita. Dagdag pa niya na uuwi na din sa kanya-kanyang mga bahay ang mga kaklase ko. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataon para makapagsalita. Ngumiti ang mistisong binata at nagpresenta siya na ihatid kami sa aming mga bahay upang makapamasyal din siya. Umayag sila Joaquin, Lydia at Teodoro. Kaya naman nag-umpisang bumaba sa hagdan ng mistisong binata. Nabahala kaming magkakapatid at pinigilan siya ni Ate Lorna. Subalit patuloy pa rin itong bumababa sa hagdan. Hindi na namin malaman ang aming gagawin nang biglang may humintong dalawang tricycle sa aming harapan at tinanong kami ng mga driver kung sasakay kami. May nabuong ideya si Ate Lorna. Pumayag na siyang magtungo kami sa bayan at manood ng mga aktibidad. Naisip niya na kung uuwi kami kaagad sa aming bahay ay baka masundan kami ng mga bisita ni Ginoong Walter. Kaya sa bayan na kami muna magpapalipas ng oras. Bago pa makarating sa gate, ang mistisong binata ay pinasakay na kami ni Ate Lorna. Gayon din ang mga kaklase ko. Sa unang tricycle ay magkakasama kaming magkakapatid. Samantalang nasa kabilang tricycle ang mga kaklase ko. Hindi na namin hinintay na makalabas ng gate ang mistisong binata at pinaharurot ng mga driver ang kanilang mga tricycle. Noong makarating kami sa bayan, ay huminto ang mga tricycle sa tapat ng munisipyo at doon kami bumaba. May napanood pa kaming parada kung saan maraming banda ang tumutugtog. Saglit na nawala ang mga takot at kabang nararamdaman namin. Mukhang nawala din sa isip ni Ate Lorna na ipagtapat sa mga kaibigan ko ang tungkol sa mga nakita niya sa mga bisita ni Ginoong Walter. Naglakad-lakad kami at nakita pa namin ang makukulay na mga banderitas. May ilang mga tao ang nag-iimbita sa aming kumain sa mga kabahayan, pero busog pa kami ng mga oras na yon. Nagpatuloy kami sa paglalakad at nagtungo kami sa plaza kung saan nakapanood pa kami ng ilang mga palabas hanggang sa abutan kami ng takip silim. Naisipan naming magtungo sa may perya kung saan naglaro kami at nakapanalo kami ng maliliit na premyo. Tuwang-tuwa kami at mayroon kaming maiuuwing pera at pagkain ng mga kapatid ko. Napahiwalay pa sa amin sina Joaquin, Lydia at Teodoro. Hinanap namin sila subalit hindi namin sila matagpuan. Napakaraming tao at medyo nagsisiksikan pa sa daan. Kaya nahirapan kami na makita ang mga kaklase ko.
Noong medyo dumidilim na ay nagpasya si Ate Lorna na umuwi na kaming magkakapatid at siguradong nag-aalala na ang mga magulang namin. Nagtungo kami sa paradahan at ang huling tricycle na naabutan namin ay puno ng mga pasahero at iisa na lang ang bakanting upuan. Kaya naghintay kami sa kasunod na biyahe. Subalit mahigit kalahating oras ay wala pa ring dumadaang tricycle na walang lulan na pasahero. Kaya nagdesisyon kami na maglakad na muna. At kapag may nasumpungan kaming sasakyan na walang pasahero, ay saka kami sasakay. Inabot na kami ng gabi sa daan at mangilan-ngilang mga tao ang nakakasabay namin. Walang ano-ano ay napadaan kami sa isang bakanting lote kung saan may matatalas na mga talahiban sa bawat paligid. Maliwanag ang buwan at kahit tahimik sa daan ay sinikap pa rin naming dumiretso sa paglalakad. Palinga-linga kami sa paligid at hindi ko mapigilang kabahan sapagkat wala na kaming nakakasabay na ibang tao na naglalakad sa daan. Sinabihan kami ni Ate Lorna na tumahimik at kumalma. Huwag kaming mag-iisip ng kung ano-ano. Sumang-ayon kami ni Nanding at nagpatuloy kami sa paglalakad. Maya-maya ay nakarinig kami ng mga sigaw sa di kalayuan. Tumigil kami sa paglalakad at pinakiramdaman namin ang paligid hanggang sa may lumitaw na isang bulto sa aming likuran. May ilang kilometro ang layo nito buhat sa aming kinatatayuan. Nanigas kaming magkakapatid mula sa aming kinatatayuan nang biglang mapasulyap ang malaking bulto na nanlilisik ang mga mata. Unti-unti itong lumalapit sa amin hanggang sa makita naming magkakapatid ang kabuuan nito. Isa itong lalaki na nanlilimahid at nangingintabang buong katawan sa langis. Magulo ang buhaghag na buhok. Mapupula ang mga mata. Mahahaba ang dila at matatalas ang mga kuko. Nakabungis-ngis ito habang nakatingin sa amin. Bahagya kaming napaatras hanggang sa may dumating pang 5 kasamahan nitong mga aswang. Mga bumubula ang bibig nila at tumutulo ang mga laway. Matatalim ang mga tingin nila sa amin, kaya sinenyasan kami ni Ate Lorna na tumakbo ng mabilis. Ganoon nga ang aming ginawa. Kumaripas kami ng takbo palayo sa mga aswang. Narinig pa namin silang umaangil habang tumatakbo at sumusunod sa aming magkakapatid. Kahit tumihingal at napapagod na kami sa pagtakbo, ay hindi pa rin kami tumigil hanggang sa makakita ng matataas at matatalas na talahiban si Ate Lorna at doon kami nagsipagtagong magkakapatid. Tumahimik kami at kahit malalakas ang kabog sa aming dibdib ay naghintay kami ng ilang sandali upang makiramdam sa paligid. May mga yabag kaming naririnig at pakiramdam namin ay naghiwa-hiwalay sila sa paghahanap sa amin. Makalipas ang ilang sandali, wala na kaming naririnig sa paligid. Umalis kami sa aming pinagkukublihan at luminga-linga kami upang siyasatin ang buong talahiban. Nawala na ang mga aswang at nakahinga na kami ng maluwag. Mabilis kaming naglakad patungo sa aming bahay. Sa awa ng Diyos ay wala na kaming nakaengkwentrong mga aswang. Bagamat marami kaming natamong mga sugat sa matatalas na talahiban, noong makapasok kami sa aming bahay ay katakot-takot na sermon ang inabot namin sa aming mga magulang. Ipinaliwanag namin ang mga nangyari sa buong araw na yon. Ipinagtapat din sa amin ni Ate Lorna na ang nakikita naming mga aswang ay walang iba kung hindi ang mga bisita ni Ginoong Walter. Hindi siya pwedeng magkamali sa kanyang mga nakita. Sigurado siyang ang lalaking aswang ay walang iba kung hindi ang bisitang mistiso na binatang nakatira sa bahay ni Ginoong Walter. Inilabutan kami ni Nanding sa revelasyon ni Ate Lorna. Hindi kami makapaniwala na mga aswang talaga ang bisita ni Ginoong Walter. Kinaumagahan nagulantang kami sa balita sa aming baryo. Ayon sa mga residente, natagpuan sa talahiban ang bahay ng kaklase at kaibigan kong si Joaquin na wakwak ang tiyan
at nangangawala ang puso at atay. Bukod sa kanya ay mayroon pang mga patay na manok na mistulang nilapa ng mabangis na hayop. Kasama pa ang 3 bangkay ng mga tao sa talahiban at parehong nangangawala ang mga lamang loob. Teorya ng mga tao ay kagagawan yon ng mga aswang. Nangamba ako at nagmadali akong nagtungo sa bahay nila Teodoro at Lydia. Napag-alaman ko na ginabi na sila sa bayan at nagpaiwan pa sa kanila si Joaquin sapagkat niyaya pa ito ng barkada nitong si Alonso na maglaro sa peryahan. Hindi na nila ito napigilan at sabik na sabik ito sa pamamasyal, kaya nauna na silang umuwi. Nagulat na lamang silang magkaibigan noong sumapit ang umaga at nabalitaan nila sa kanilang mga magulang na natagpuan ang bangkay ni Joaquin sa talahiban. Napaluha ako nang hindi ko namamalayan. Masakit para sa akin ang pagkawala ng aking kaibigan at kaklase. Kahit ang pamilya niya ay naghihinagpis at nagluluksa sa kanyang pagkawala. Noong araw na yun ay napag-alaman din namin na sa ilang kapitbahay na umalis na ang mga bisita ni Ginoong Walter. Napakaaga nilang umalis. Hindi pa sumisikat ang araw ay lumabas na sila sa malaking bahay na para bang nagmamadali para makabiyahe. Masama daw ang kutob ng ibang residente ukol sa mga bisita. Ang ilan pala sa kanila ay inimbita rin ni Ginoong Walter sa kanyang bahay upang makapagtanghalian at makipag-inuman. Pansin din pala nila na matatalim kung makatingin ng mga bisita at talagang napakabaho ng amoy. Hindi nila matagalan ang mga tingin ng mga ito habang kumakain sila sa hapagkainan. Kaya naman minabuti na lamang nilang umuwi sa kanilang mga bahay at wag nang magtagal sa malaking bahay. Nagtataka nga daw si Ginoong Walter kung bakit walang mga kapitbahay o mga kaibigan niya ang inabot ng gabi sa kanyang bahay para makipag-inuman. Noon lamang daw niya yun naranasan sa araw ng pista. Tikom naman ang bibig ng mga naimbitahan niya sa kanyang bahay. Pero may isang kapitbahay namin ang nagpatotoo na talagang aswang ang mga bisita ni Ginoong Walter. Si Mang Raul. Batay sa kanya, nagtungo siya sa bahay ng kanyang kapatid sa bahay. Dinala niya ang kanyang pampasaherong tricycle at marami siyang naging pasahero noon. Bandang gabi noong makauwi siya sa baryo nang magpahatid sa kanya ang isang binatilyo. Dumaan sila sa may talahiban at hindi nagtagal ay naihatid niya ng matiwasay ang binatilyo. Mabuti na lamang at hindi siya napainom ng alak sa bahay ng kanyang kapatid. Kung hindi ay baka hindi siya nakauwi sa baryo. Saktong papalabas na siya sa may talahiban nang may masumpungan siyang 6 na katao na sa tansya niya ay mga binata't dalaga na mga kapwa mistiso at mistisa. Tumatakbo sila at may hinahabol na mga ilang piraso ng mga ligaw na manok na hindi malaman ni Mang Raul kung saan nagmula. Naisip niya na baka nakawala ang mga ito sa kulungan. Sinundan niya ng tingin ng mga kadalagahan at kabinataan hanggang sa unti-unti silang nagsipagbagong anyo. Tumulis ang kanilang mga ngipin at mga kuko. Nagbaga ang mga mata at bumangis ang mga muka. Dinakma at pinagtulong-tulungan nilang makuha ang mga manok at walang habas na pinagkakagat hanggang sa sumirit ang mga dugo ng mga ito. Bumaliktad ang sikmura ni Mang Raul at mukhang nakita siya ng mga aswang. Pagkatapos nilang lantakan ng mga manok ay isa-isa silang tumakbo palapit sa kanya. Nagimbal si Mang Raul at naalerto siya mula sa kanyang kinauupuan. Mabilis niyang pinaandar ang makina ng tricycle at pinaharurot ang sasakyan palayo sa talahiban. Nakahinga na lamang siya ng maluwag noong makarating siya sa baryo at makabalik sa kanyang bahay. Hindi pa natatapos ang araw na yun ay may dumating na ilang kapulisan sa bahay ni Ginoong Walter. Nagtungo kaming magkapatid sa gate ng malaking bahay kasama ang iba naming mga tsismosang mga kapitbahay. Mahigit kumulang ilang minuto kaming naghihintay nang lumabas ang mga kapulisan. May isang matandang babae ang naglakas loob na magtanong sa kanila kung anong nangyari. Tumugon ng isang pulis at nabanggit niyang
may taong nagsuplong sa kanilang himpilan. Ukol sa mga bisita ni Ginoong Walter na di umano ay may kinalaman ng mga ito sa mga bangkay na natagpuan sa Talahiban. Wala naman daw silang nakuhang anumang impormasyon sapagkat umalis na ang mga bisita at walang kaduda-dudang pagkilos na napansin si Ginoong Walter sa kanyang mga bisita. Simula noon ay naging palaisipan sa aming magkakapatid kung may nalalaman si Ginoong Walter at ang kanyang pamilya ukol sa pagiging aswang ng kanilang mga bisita. Hindi na kami pumupunta sa kanilang bahay sa tuwing may okasyon at kahit binibigyan nila kami ng mga candy ay hindi na namin tinatanggap hanggang sa magdalaga at magbinata na kaming magkakapatid at lumipat kami sa ibang bayan para makapagpatuloy ng pag-aaral. Hindi na nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Joaquin at naging aral na din sa aming magkakapatid na hindi na basta-basta nakikikain sa bahay ng mga taong nakilala namin, lalo pat masama ang mga nakikita sa kanila ni Ate Lorna. Tuwing sumasapit ang kapistahan sa bayan na aming kinaroroonan, ay pumupunta lamang kami sa bahay ng mga kamag-anak namin at hindi kami sumasama sa bahay ng aming mga kaibigan para makikain at makipag-inuman. Sa kasalukuyan ay kanya-kanya na kaming buhay ng mga kapatid ko. Pero paminsan-minsan ay nagkakasama-sama pa rin kami at nagtutulungan sa oras ng kagipitan. Dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.